nakakatakot talaga sa kalsada. Bakit paano? May mga hold up na nangyayari po. Yung isang kasamahan namin na hold up siya, Nung narinig mo yung 500 pesos na Noche Buena, nagalit ako syempre. Nagalit Nag-react ka? ako. Kayo kaya mag-budget? so alam mo kagad ng bobola. Hello! Magandang araw sa lahat. Mayong adlaw sa tanan. Andito tayo ngayon. Kasama ko si May. May Peral. Isang single mother. Yes po. Lihitimong taga-Taguig po ako. 38 years old. May 3 po akong anak. Tatlong anak. Yes po. Okay. Yung isa po ay College. Yung isa po ay second year high school po. Bali, grade 12 na po siya. Grade 12. Opo. Tapos yung bunso po, grade 8. Tapos saan ka nakatira ngayon? Sa Barangay Western Bikutan po ng Taguig. Ay mabuti pala dito ka nagtatrabaho sa BGC, malapit-lapit sa... Opo. Actually, mas pinili ko po talaga yon kasi yung mahal lang pamasahe kung lalayo pa ako. Talaga? Kasi kung sa minimum major po na tulad ko, kung isasama ko po yun dun sa pamasahe, wala na po talaga ako matitake home. So, ikaw, panganay mo, high school? Opo. Tsaka Grade 8 po. Grade 8. Lahat lalaki, lahat Ano na po, babae? 2 pong babae, bunso po yung lalaki ko. So, ikaw lang nagpapaaral sa kanila? Actually, napo-provide naman po ng papa nila yung ibang expenses. Pero mo on po, rental, bills, ako po lahat yun. Ikaw lahat? Opo. Oo. Pero yung araw-araw naman na minsan baon nila, nabibigay naman po nung husband ko. Husband ko. Ex-husband. Kumusta naman ang buhay mo bilang solo parent? Masaya na mahirap. Masaya kasi kasama ko naman yung mga bata. Mahirap pag iniisip ko talaga yung mga bayarin. Yung bigla ang pagtaas ng lahat. Tapos hindi naman pumapantay yung sinasahod ng tulad ko na minimum wager nga lang po. Parang hindi siya nagtutos. Tulad nung experience ko po last month, ang bill ko lang inasa 3,000. Saan? Bill saan? Kuryente po. Kuryente. Sa okay. Meralco po. Oo, talaga. 3,000. Pagpasok po ng April, nag-9,000 po siya. So, inisip ko saan kamay ng Diyos ko kukunin yun. So, times 3. Yes po. 9,000. Parang hindi ko na nagawa magreklamo. Parang ang iniisip ko na lang solusyon kung saan ko kukunin yung halagang yun. Mga sobrang charges na sa Meralco kasi pag nakita mo, magugulat ka, ang daming charges dyan. Ang daming charges which talaga. is, hindi ko po, sa tulad ko po ano ba to? Hindi ko naiintindihan. Ano ba to? Para saan ba to? Ganun po. Oo. So, hindi na ipapaliwanag sa amin. Talaga. Sa tulad po namin, hindi na ipapaliwanag sa amin kung ano ba yung binabayaran namin. Bakit ganun? Oo. So, siguro yun lang din po yung maiaano ko sa gobyerno na wala po ba tayong control pagdating doon? Kasi parang kung hindi man po maitaas agad-agad ang aming mga sahod, at least makontrol man lang po yung mga bayarin namin. As in, nung nakuha ko yung bill na yun, parang mapapamura ka na lang talaga. Oo, tapos wala kang choice kasi kung di mo bayaran, puputulan ka. Actually, nahugutan po ako ng kontador. Sabi po sa balita, wala po daw magpuputol. So sabi sa balita lang pala yun. Opo, walang magpuputol pero pwede palang humugot. Ibig sabihin po, hinugod po nila yung kontador ko. Ay, nako. Hindi lang po ako ito yung nakaranas sa lugar namin. As in, lahat talaga umiiyak sa ganun. Anong solusyon ang ginawa mo? Racket, sir. Nagtitinda ako, nag-online selling ako, Saturday, Sunday. So, may mga ganun po. Anong tinitinda natin? Depende po. May mga frozen food, may mga eggs, ganun. May inaangkatan po ako minsan sa palengke. So maski na day off mo, working pa magtatrabaho rin. ka pa rin. Opo. Kasi hindi kakayanin talaga eh. Pinakamabigat na naman naging hanap buhay ko. Nag-guardia po ako, nag-lady guard po, and delivery rider po, Lazada rider po. Lazada rider. Yes po. Kumusta naman yung karanasan mo? Masaya na mahirap pa rin po kasi magso-sort out ka niya ng mga parcel eh. Minsan nalabas ako 100 parcel, 200 parcel. Okay naman po yung sahod. Kaya lang nakakatakot talaga sa kalsada. Bakit paano? May mga hold up na nangyayari po. Yung isang kasamahan namin na hold up siya. So nung na-hold up siya, wala siyang magawa kundi bayaran yun. Kung anong nakuha sa kanya? Opo, kasi parang IBP po ang tawag sa amin eh, Independent Business Partner. Hindi kayo empleyado Hindi ng kami Lazada? empleyado, so mangyayari kung anong mawala, babayaran namin. Before naman naranasan ko din po na muntik ma-hold up. Paano nangyari sa'yo? Gmamaneho po ako pa North Signal, may delivery po ako isang phone worth 49,000 plus. Ramdam ko naman po na may nakasunod sa akin eh. Tapos,
Buti na lang po doon sa hinintuan kong apartment, bukas po yung gate niya. Kulay dilaw na gate. Plus sa tumakbo ko, binitawan ko po yung... Kasi yung phone lang naman po, meron naman akong belt bag, nasa loob lang siya. Pero yung motor ko, inihagis ko na. Yung parang pagbaba ko ng motor, basta ko na lang siyang... Takbo na. Pinasok ko na lang po yung apartment. Wala na akong... Parang wala na akong naisip, basta makapasok ako doon. Kasi hindi naman nila ako pwede sundan doon eh. So, hindi ka sinundan. Pero tumambay po sila. Tinambayan po nila ako. So tumawag ako sa manager ko, hindi ako lalabas dito as long as walang susundo sa akin. So mga siguro, back up ko mga 2 hours bago ko napuntahan. Grabe. Eh, yung pagkagwardya mo naman, paano? Okay pa rin naman po para sa akin. Ang problema ko lang po, kasi 12 hours po dapat ang duty. Okay, 12 hours. Eh po, okay na sana yun eh. Kaya lang dumating po yung time na nagto 24 hours na kasi nagkukulang na sa tao. So yung 24 hours, medyo ano ka na nun, parang droge ka na nun, Tuliro antok ka ka na na. nun eh. Pero nung nag 36 hours na po, Senator, di ko na kinaya. Kumbaga para sabi ko, bibigay katawan ko nito eh. Di ko na rin nakikita mga anak ko. Kasi aalis ako ng umaga, tulog pa sila, uuwi ako, minsan 2 araw bago ko makauwi. Grabe din. Opo. Hindi pwede. Kumbaga, pipilitin mo maging ganun para kumita ka eh. Gugustuhin namin kumita para lang masuportahan namin o mai-provide namin kung ano yung dapat namin i-provide sa mga bata. Sa tulad ko po na nasa laylayan, nakakapagtanong po talaga ako, saan po ba talaga dapat napupunta yung taxes namin? Well, yung taxes dapat pumupunta sa mga serbisyo na at sa pangunahin pangangailangan. Tulad ng sinabi mo, no? Kuryente. Ang daming naka-charge dyan sa Meralco bill na hindi naman pala dapat. Pero kinakarga sa inyo. Kayo nagbabayad. Dapat pondohan ng gobyerno, pero hindi kayo ang dapat magbayad sa electric bill nyo. Dapat kunin nila sa buwis. From 3,000 naging 9,000. Gusto mo sanang magreklamo pero hindi mo alam kung saan magrereklamo. Siguro dapat mayroong ombudsman para sa kuryente at saka sa tubig. Bawat city. Merong ombudsman para may puntahan yung Yun. tao. Eh, yung sinasabi nilang 20 pesos ang kilo ng Parang bigas. hindi ko naman po naramdaman yun kasi Wala ka nakita. wala po. Kasi nung panahon naman po na bumibili ako ng bigas, yung 25 kilos, may 800 pesos. Eh, ngayon, 1,350 na. 1,350. Yes po. oh. 550 almost ang tinaas. So sa 20 pesos parang wala naman po ako nakita. Kasi yung sinasabi din nila yung 500 pesos na Panucho Bena, bigyan ko kaya sila ng 500 pesos para pagkasyahin nila yun. Nung narinig mo yung 500 pesos na Noche Buena, Nagalit ako, syempre. Nagalit Nag-react ka? ako. Kayo kaya mag-budget. so alam mo kaagad, nambobola. Nang aasar, hindi lang po nang bobola eh. Parang Nang-aasar. ano ba, parang ginagawa nyo namang, sorry for the word, pero parang ginagawa nyo namang talagang napakahina ng utak ng Pilipino. Naku, Yun po ang yung... bigat naman ng ano. Tama, Yun po yung, no? yun po yung... Insulto, no? Opo, yun po yung nararamdaman ng karamihan. Kasi bakit mo pipilit, DTI po ba nagsasabi nun? DTI? No. Bakit nyo po Gobyerno. bakit nyo po nasasabi yung 500 pesos kasya sa Noche Buena? Anong ibig sabihin nun? Ganun kabobo yung mga Pilipino para maniwala na yung 500 pesos na yung kasya. Try po kaya nilang sila yung gumawa nun. Pagdating po ba sa presyo ng bilihin po natin, ba't parang hindi po nakokontrol ng gobyerno? Kunyari yung sibuyas, andun ako sa Mindoro, may kwentuhan doon na magandang ani ng sibuyas ngayon, so maganda ang tingin ng mga magsasaka na makaka-jackpot sila. That maganda yung ani. Yun lang, biglang merong papasok na imported na sibuyas galing China na napakababa. So, imbes na maganda yung kita ng magsasaka, nalulugi pa. Kailangan yung gobyerno may political will talaga na iuna talaga ang interest ng taong bayan, ng tao. Hindi yung kanilang sarili. Ano pang tingin mong gusto mong sabihin sa gobyerno ngayon? Matatapos na naman ang kahirapan ng Pilipino kung ititigil nila ang korupsyon. Totoo? Yun kasi talaga yung unang-unang nagpapahirap sa Pilipinas eh. Actually, alam ko mayaman ang Pilipinas kung iisipin po natin. Pero dahil andyan yung mga korap, talagang wala pong mangyayari. Siguro talagang magkaroon ng anti-corruption. Yung totoong anti-corruption. Yung totoong may lalaban para sa anti-corruption. Hindi yung sinabi lang, pero hindi naman po nagagawa. Oo. So, pangalawa po, siguro magkaroon po talaga ng tamang pagpapasahod.
Kasi ang daming nalabas na mga Pilipino, Pilipina, nag-abroad, iiwan ng pamilya. Kasi nga, mas malaki sahod sa ibang bansa. Pero at the same time, inaabuso din sila. Naabuso naman po sila doon. Parang hindi po ba pwedeng, sana lang in the future, okay na sila rito, okay na kami dito. Okay na yung pamumuhay ng Pilipino. Hindi kailangan lumabas Hindi ng kailangan bansa lumabas para ng bansa. mabuhay ng sapat. Para mabuhay na sapat. Yun po. Siguro isa pa yun sa gusto kong iparating sa gobyerno. Pangatlo po yung pagpapagamot. Oh, PhilHealth. Papagamot ko sa ospital pero parang ang hirap. Kahit public yan, parang ang hirap pa rin ipagamot. Kasi sobrang crowded ang dami. Ang daming may hirap na gusto magpagamot pero hirap na hirap magpagamot kasi kulang yung facilities. Totoo. Kulang yung facilities, kulang din yung mga gamot na ibibigay, although libre nga, pero mag-aantay ka pa. So, ang mangyayari, gagawa po ko ng paraan para mabili ko na yung gamot na para sa magulang ko. Kasi nga, hindi kayang ibigay ng gobyerno yung kahit libre. Bakit po kaya hindi maibigay? Dahil nakukurap pa rin po ba? Siyempre, yun po yung tumatakbo sa utak Ng tao. ng tao. So naranasan mo na rin na sa hospital kayo, tapos napakasikip, Opo. maski na sa corridor, may mga tao na, tapos nagantay kayo matagal na matagal. Ang tagal po. Tapos, siyempre, matanda na yung mama ko. Actually, nagka-TB po siya. Nagka-TB. Nagka-TB po siya. Di ba may dots po na tinatawag? TB dots, Opo. Lumapit din naman po kami doon. Kaya lang, fortunately, parang ang hirap. May gamot sila na nabigay? Wala. Tamo. So, ang nangyari po, nung wala silang may bigay, gumawa kami magkakapatid, nag-ambag-ambag na lang kami to produce yung gamot ng nanay ko. Yung mga rifampicin, gano'n. Opo, ganun. Pero kung tutusin, kung iisipin ko nga po, talagang libre dapat di ba? Libre dapat talaga. Napakahalaga ng sinasabi ni May ngayon. Dapat may sapat na serbisyo at sapat na gamot. Gamot. Bali wala kung sabihin sa'yo, may sakit ka nga. Wala naman po Pero gamot. wala naman. Wala lang malaman na may sakit ka kasi wala palang gamot. Nakaranas ka na ng hirap, pagod, puyat, munti ka na ma-hold up, pangangamba sa trabaho, sa lahat ng dinaanan mo. Anong pangarap mo para sa ating bansa, para sa iyong pamilya? Unang-una sa pamilya ko po, sa mga anak ko makapagtapos talaga sila ng pag-aaral. Yun naman talaga ang una. Yan ang kayamanang kaya ko lang ibigay na hindi mananakaw ng kahit sino. Yes. Pangalawa po sa Pilipinas, sa bansa natin, mawala na talaga yung corruption. Yan po kasi talaga yung unang-unang problema ng Pilipinas. Kung yan po ang mawawala, magiging unti-unti mababago ang lahat. Na sana ang Pilipinas hindi na kailangan umalis ng mga Pilipino para mga ibang bansa para lang mamuhay ng medyo maluwag. Hindi man agad-agad, pero mabago yung corruption. At mawala yung kahirapan. Yes po, mawala ang kahirapan. Mawawala lang po ang kahirapan kung mawawala ang corruption. Magkadugtong naman po talaga yan Yun sana yung mabago din. Talagang dapat mabago. Opo. Maraming salamat. Thank you so much po.